Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. John Vic Remulla, nagbibida-bida na po ngayon dahil nga pinaaresto na po ngayon si Charlie Atong Ang. Yung alam natin kung sino si Atong Ang, 'di ba? Yan yung isa sa mga founder po ng Isabong. Ngayon, bakit ba itong si John Vic Remulla madalas ngayon nagpapa-presscon? Kasi nga 'di ba may bali-balita na siya daw ang gagawing standard bearer ni Bongbong Marcos para sa 2028 presidential election. Ngayon dito, may napansin pa rin naman dito na kung paano itrato ng administrasyon ni Bongbong Marcos kapag kalaban nito sa politika. Kasi kung titingnan nyo yung naging approach nila doon sa naging pag-aresto kay Kibuloy, di ba hinarap si Kibuloy sa Davao, nakita ninyo kung gaano yung puwersa ang ginamit para lang mahanap si Kibuloy. Pero dito sa pag-aresto kay Atong Ang, parang hindi yata ganoong klase yung ni-expect ng marami. Kasi parang masyadong malamya ba yung naging approach ni John Vic Remulla. So ito panoorin po natin kung ano yung tinutukoy natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Speaking of Remulla, eto, nagbida-bida na si Remulla. Ha? Nagpaparesko na siya. Talagang madalas na ang presko niya ngayon. Madalas na ang labas niya. Si Secretary, ganon, si ganyan. Yung feeling tough. Pero, bakit puro ganon ang tatakbo? Sir Jack! Ikaw ang pag-asa ng bayan. Yung mga tatakbo, puro mga Yung bata mo daw si John Vic tatakbo. Kailangan natin si Sir Jack. Eto, pasok. Sinama na po kasama po si Antong siguro may tutuloy natin na #1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 over 100 missing Sabogueros. And he is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe ng hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Armed and dangerous. 20 daw ang bodyguard. Higit kumulang. Okay. Habang piniplay natin ang interview niya, i-play natin. Pero ito, masaglit ko lang Paano kaya magtatago yung mga ganong klaseng tao? Kung armed and dangerous sabi, di sabihin, every bodyguard, may mga dalang yan, armas, di ba? So, kung sabi ni John Vic Remulla, 20 daw, yung more or less daw, nasa 20 yung bodyguard ni Atong Ang. Di ba parang napakadali yatang makita yon kesa yung magtatago ka ng ikaw lang mag-isa. Diba? Hindi masyadong suspicious kung ikaw lang. Pero kung ganun karami yung kasama mo, at ikaw armed and dangerous pa, sabi ni John Vic Remulla, parang mahirap yatang paniwalaan. Ito yung opinion lang naman natin, diba? Kasi parang ang hirap yatang kumilos na magtatago ka na meron kang kasamang more or less 20 na meron pang mga dalang armas. Natin yung klase ng paghain ng arrest warrant kay Atong Ang. Based sa sinabi ni Remulla, ni John Vic Remulla, na 20 bodyguards, na most wanted daw talaga. Talagang kilala niya ang Caracas. Sasabihin niya dyan mamaya kilala niya ang Caracas. Tingnan natin kung papaano hinain ang arrest warrant sa kanya. Okay? Eto. Panoorin niyo yan. Habang piniplay natin itong sige, i-play pa natin yan. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Marahas daw na otoridad. Sanay daw. Kaya ang naghain ng warrant of arrest
Pito. Pito yung sinabi nung ano dyan ng pulis eh. po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider them armed and dangerous. Ibig sabihin, gagawin ng pulis Armed and dangerous daw. Yung pulis na naghahain, parang hindi ako sure parang walang baril. Nakukuha nyo ba yung punto rito ni Banat Bay? Kasi 'di ba kung iisipin ninyo kapag nagagawa ng operation yung mga pulis na magse-serve ng warrant, especially kung ang personalidad alam niyo na involved sa illegal drugs, illegal na mga firearms, 'di ba? Kapag nagse-search ng warrant, either ang pumupunta is NBI, SAP, SWAT, 'di ba? Yung mga talagang naka-full battle gear. Kasi nga sabi ni John Vic Remulla kasi armed and dangerous daw itong si Atong Ang at meron daw more or less nasa 20 bodyguards. So ibig sabihin, lalaban if ever na aarestuhin. Pero kung titingnan nyo yung video kung saan nga mag-serve na sila ng warrant of arrest, yung mga pulis, walang dalang mahahaba. Walang nakasuot na bulletproof vests, walang bulletproof na vest, 'di ba? Walang SWAT, walang CIDG, walang anything na pwedeng pang-counter if ever nandiyan si Atong Ang. Tapos ito manlalaban. So, yung sinasabi ni John Vic Remulla, parang ano lang, pinasasama lang ng todo yung imahe ni Atong Ang. Ito wala naman tayong kay Atong Ang. Kumbaga dito tinitingnan lang natin yung sinasabi ni John Vic Remulla sa nangyayari doon sa grounds kung paano inaresto o paano siserban ng arrest warrant itong si Atong Ang. Napakalayo. Kung armed and dangerous siya, dapat naka-full battle gear yung mga pulis at dapat sangkaterba. Ha? Armed and dangerous. 20 bodyguards. Most wanted. Warrant of arresto. Hindi to search warrant. Warrant of arrest ito. Okay? ang lahat para proteksyonan ang sarili nila sa kakayahan ni Atong Ang. Si Atong Ang po ay ang manhunt po sa kanya ay buong 320,000 members ng PNP. 320,000 members of PNP ang manhunt. Pero ang nandun 7. Baka sabihin nila kasi, hindi, ano naman sabay-sabay yan kasi maraming property si Atong Ang eh. Okay. So, sa dami-dami ng pulis, 7 lang sa isang lugar. Ilan ba lugar ni Atong Ang? 1,000? Ay hanapin siya sa buong Pilipinas. At lahat ng paraan na kailangan gawin para kunin siya ay gagawin natin. Lahat ng paraan para ano, ayan, nakapamewang na si Sir. Sandali linawin ko lang, wag ho tayo magagalit sa mga pulis ha. Yung mga pulis sumusunod lang sa utos yan. Okay? Hindi naman po nila kasalanan kung 7 lang silang pinadala dyan. Okay? Wag natin silang sisisihin. Yung mga yan nagtatrabaho lang. Ang sisihin natin yung mga pinuno nila. Kita nyo naman, handang-handa sila, may hagdan pa. Pero may garantisya po kami na walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang Napasok na naman ng mga Duterte. Kayo talaga. Hindi talaga mawawala ang Duterte sa inyong bakubalaryo. PNP. Mag-iingat lang po ang ating mga kawal na hindi sila masaktan sa pagkuha kay Atong Ang. Bakit natin to sinasabi? Alam nyo kung bakit? Naalala nyo yung KOJC siege? Na una-una, hindi nga warrant yun na arrest warrant yun di ba? Hindi nga warrant of arrest doon kay Pastor Kibuloy kasi wala, iba yun di ba nung tiningnan ni Atty. Torion, iba ang pangalan. Di ba? Tapos, nakita nyo naman kung gaano katindi. Talagang as in, matindi. Paano mo masasabi? Ilang batalyon yung pinadala. And we were there. We saw it.
Hindi lang ilang batalyon, ilang drone, ang mga pulis na pumupunta, mahahaba ang dalang baril. Eto. Tandaan ninyo pastor yung hinuhuli doon, na wala pa ni isang masasabi nating kasaysayan ng violence sa buhay nila o sa grupo nila. Walang kasaysayan ng violence. Dito, sinasabi ni Remulla na meron armed and dangerous. Pero nung panahon ni Pastor Kibuloy, hindi naman armed and dangerous ang turing nila eh. Pastor lang eh. Mapayapa. Anong ginagawa sa kanila ng tao? Pinapanalangin sila. Yung mga taga KOJC, pinagpe-pray lang sila. Kinakantaan sila ng worship song. Pero bakit ganun ang approach? Di ba? Bakit ganun? As if, ito tandaan ninyo ito, ang tindi ng sinasabi nito ni dito, nang gagaling sa bibig ni ni Remulla. At again we are not saying na kriminal si Atong Ang. That's not what we are saying. We are not saying na kriminal si Atong Ang, si Pastor Kibuloy hindi kriminal o kriminal si Pastor Kibuloy. We are not saying that. What we are saying here is the kind of treatment sa isang tinuturing nila most wanted, armed, dangerous person. While the other one is a pastor, while the other one has no history of violence, while the other one is puro nation building ang ginagawa. Pero bakit ganun ang approach? You know why? It's not because of Atong Ang, no. It's because of politics. Alam niyo, tama yung sinasabi ni Banat Bay eh. Nakalimutan niya rin siguro isama rito yung kung paano nila binitbit si Pangulong Duterte dun sa dahig sa ICC. Diba? Sang katerba rin ang pulis na pinapunta para mabitbit si Pangulong Duterte. Meron pang kasamang mga sundalo dun. Dahil nga sa politika, talaga in-exage nila lahat ng resources ng PNP, ng AFP, para masigurado lang na makukuha talaga nila si Pangulong Duterte. Kaya ganun karami yung kailang ginamit. Pero, bakit dito kay Atong Ang? Tingnan nyo yung uniform ng pulis. Di wala siyang suot na bulletproof vest. Yung mga pulis na pumunta kay Pangulong Duterte, I think meron ako nakita doon, naka-bulletproof vest pa sila. At doon din nila mismo sa kampo para talagang isecure ng todo si Pangulong Duterte. Pero hindi armed and dangerous si Pangulong Duterte, 80 years old na siya. Pero ito si Atong Ang, parang tinik lang ng masyadong light nito ni John Vic Remulla na hindi man lang niya inisip yung mga pulis na aaresto dahil sabi nga niya armed and dangerous daw si Atong Ang at merong 20 more or less na bodyguard na pwedeng makipagsabayan sa mga pulis. Bakit hindi man lang nila inorderan yung mga pulis na magsuot ng bulletproof vest magsama ng CIDG na talagang pang yung mala sa 44 and SWAT, di ba? Para at least meron silang backup. Bakit ganun yung naging treatment? Bakit ganun yung naging, kumbaga yung naging pag-arrest nila kay Atong Ang? Politika. Pagkakalabang ka sa politika, ganyan ang treatment sa iyo katulad ni Pastor Kibuloy. Kaya nga ganun ang treatment nila kay Pangulong Duterte. Pero kay Atong Ang, remember hindi ako nagsabi. Ang nagsabi itong yan. Yan na nagsabi. Armed and dangerous. Pero ba't ganyan? Po dyan. Ano ba ito? Pagsuserve ng warrant o meet and greet? Ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the arrest
of conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. Grabe, No no? questions asked. Basta ikaw yung nagbigay ng impormasyon leading directly to the arrest, ay 10 milyon na reward para sa kanya. Ha? Ngayon, para lang sa kaalaman nyo, ipakita naman natin yung papaanong ginawa sa KOJC. The year 2020. Ayan. Ayan po, habang nagsasalita siya. Any questions? Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Ganyan. Hello, good afternoon po, Sir. Sa kahapon po nakausap po namin yung abogado po ni Atty. Tandaan ninyo ha, hindi armed and dangerous. Hindi most wanted ang inuhuli dyan. Pero yung tinatawag nilang most wanted na si Atong Ang, ganyan. Again, we are not against Atong Ang. That's not what we are. Nakita niyo yung ginigiba pa yung pinaka-gate ng KOJC. Pero doon sa bahay ni Atong Ang, sinilip lang gamit ng isang mahabang hagdan. So yung comparison, pinapakita lang dito yung comparison kung paano itrato ng Marcos administration kapag ito ay kalaban sa politika o ito ay simpleng pampapupogi lang para sa ambisyon nila para sa 2028. What we are saying. We are not saying guilty si Atong Ang. Hindi yan ang ating sinasabi. Ang sinasabi natin, it's the treatment. Their wrong treatment sa kalaban nila sa politika na si Pastor Kibuloy at ang mga Duterte. Kita nyo yung puwersa. Kita nyo yung kung papaano talaga lahat ng resources ng gobyerno ibinigay para lang talagang guluhin to the point na may namatay na, to the point pati yung mga hindi naman KOJC member ay nabulabog. Ayan o, mga hindi KOJC member yan eh. Yung iba dyan, yung mga nandun na sa malapit doon sa papuntang bundok eh. Pero ano nangyari? Namatay. Kita nyo? Pero kay Atong Ang, na tinatawag nilang dangerous. Again, ulitin ko hindi ko sinabi yan. Sinabi ni John Bicyan. At hindi ko sinasabi na dapat ganyan din. Ang punto lang natin dito mga kababayan, bakit pagkakalaban sa politika, ganito ang approach. Pero pagka yung tinuturing nilang kriminal, abay, lalamya-lamya. At sabi po niya gagawin po lahat ng remedyo sa harap po ng korte. So lumalabas po na wala po silang plano ng pagsuko sa kabila po ng panawagan ng PNP. Ano na lang po yung mensahe po ninyo dito na ganito po yung sinasabi po ng kanyang kampo na premature at binatikos na po yung naging desisyon ng korte? Well, trabaho ng abogado yun eh. So, ang abogado hindi in question. Si Atong ang in question. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom. You can now see the difference. Ayan, no? Yung sa baba ang tinuturing nilang kriminal. Yung sa baba ang matindi. Hindi ako nagsabi, Ito mismong mamang to, si Remulla nagsabi, hindi ako. Pero tingnan nyo naman ang pinagkaiba. Tingnan nyo yung nasa taas, bata-batal yun. Ayun na yung si Epal. Kita nyo Doon ka magpaliwanag. Yung pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga meron pang mga tear gas. Kita nyo. mga paratang laban sa iyo. Ang advice ko, surrender armored now vehicles. peacefully and we will Naka-full treat you with battery respect. gear. If you Daang-daang become a pulis, fugitive may from the law, drone, may then we will checkpoint, may treat you media, like a may fugitive. presscon, maraming drama. Nabanggit po kahapon ng BI na wala pong travel record si Atong Ang. May possibility po kaya na dumaan siya sa backdoor kung hindi na po siya matuntun dun sa... Tingnan nyo pag titingnan ninyo yung lagyan natin ng audio yung sa paghain. Nakikiusap pa sila dun sa natatawa nga ako eh. Nakikiusap pa sila dun sa... Grabe, no? Guard! Eto, makinig kayo Makinig kayo na mabuti. Pag serve ng warrant, diyan pa lang sa una,
napanood ko nga isang abogado dinidiscuss yan eh. Dapat dyan pa lang, talagang pinasok na nila, pinwersa na nila kasi may warrant na sila eh. And sabi nga, pagka meron kang suspecha na naandod, definitely nasa bahay eh. Ibig sabihin, bahay ni Atong Ang eh. So dapat, sana yung action nila, hindi ganyan. Diba? As a matter of fact, dapat nga inaresto nila yung humaharang ng gwardya eh. Yun dapat ha. Napanood ko yun sa isang lawyer na nagkomento na nagtataka siya bakit ang lamyan ng pagka dito kay Atong Ang. Sabihin, kaya nilang gawin yung ganito, yung nasa taas sa KOJC, kaya nilang gawin yan. Ba't di nila ginagawa dito? Ano to? Yun yung malaking tanong. Bakit kaya ganyan yung naging approach ni John Vic Remulla sa pag-aresto kay Charlie Atong Ang? Baka naman merong inaasahan o may hinahantay itong si John Vic Remulla. Kaya hindi masyadong harsh yung kanyang naging action dito kasi baka nga naman hindi magustuhan ni Atong Ang yung magiging approach, hindi magkasundo kung ano man yung inaasahan dito ni John Vic Remulla. Yun kaya ang ang dahilan kung bakit ganyan lang ang approach. Ano to? Negotiation? Remulla, negotiation to? Alamin natin ha kung negotiation to. Tingnan ninyo, may sasabihin si Remulla dito. Mark, 10 minutes. Kung ayaw nila tayong pagbuksan, i-implement natin yung warrant of arrest. Pati sila aarestuin namin. Binigyan pa ng 10 minutes. Naalala nyo yung kay Torre? Na sinabi 15 minutes pero pagka alis nung kausap, bigla nilusob sa likod. Naalala niyo yun? Bakit? Nabomba sila basdada doon ng mga tirgas eh. Totoo, hindi ako nagbibiro. Nabomba sila doon, sila Judea, nandun sila sa likod eh. Tapos biglang habang nagsasalita, lumusob na kagad yung mga pulis eh. Dito, bigyan natin ng 10 minutes. Pagkano, tsaka natin arestuhin. Tuloy natin to si John Vic. Pasok. Mga properties dito. Mahirap gawin sa panahon ngayon yan kasi kahit naman sa backdoor may mga assets tayo. So, para sa akin, may hirapan siya. Andito lang yan. He's around the Luzon Island. So, I think with the full resources of the CIDG, makikita namin siya. Sir, follow up lang din po. Sa 10 million po na reward, saan po natin kukunin yung pondo po na yun? Sa pondo ng DILG, sa intelligence fund ng DILG. And correct me if I'm wrong, na-mention niyo po kanina, siya na po ang tinuturing na most wanted person in the Philippines. Para sa akin, siya ang most wanted ngayon, na fugitive. Thank you. Mr. Edwin Balasa of Abante Radio. Mr. Vince Lopez of Manila Standard. Miss Kim. Ang aking pagkaalam, sa kataas-taasan ng pag-abot ng isabong nung yung at the Dali. peak of isabong, Ang paghuli kay Atong Ang sa dami ng pera niya, sa mga assets niya. ang aking pagkaalam, sa kataas-taasan ng pag-abot ng isabong nung yung at the peak of isabong, kumikita sila ng 1 billion pesos a day. At nanaig yan ng mga 3 taon. So kung may imagine nyo, kung ganong kalaki ang kita niya, kung anong klaseng resources ang meron siya. Magandang makipagnegosasyon. Dinugtungan ko lang. Diba? Kung gano'n ang kinikita ni Atong Ang, 1 bilyon kada araw, sa isang taon ay meron 365 days. 365 billion per year. Sa 3 taon, magkano na yon? Almost, hindi pala almost, trillion na yon. Di ba? Lagpas 1 trillion na yon. Ganon daw ang kinita. Pagka ganon, masarap makipagnegosasyon. Kaya dapat, isi-isihan nyo lang yung So, yung kaya ang dahilan kung bakit easy-easy lang talaga yung pag-aaresto rito kay Atong Ang dahil sa laki ng kinikita niya.
So 1 trilyon ang kinita ni Atong Ang. At malamang ano ba naman yung 100 billion para sa pagsuporta sa presidential na ambition. Tandaan nyo may mga drug lord, may mga oligarch na pumupundo talaga sa kampanya sa mga politiko. At meron din mga gambling lord na hindi mawawala yan na siyempre kailangan protektahan nila ang kanilang negosyo. Kaya nagmamanok sila ng mga politiko. So posible kaya na ito yung isa sa mga negosasyon na binabanggit nila rito na gawing financer itong si Atong Ang. Kaya masyadong light lang yung pag-aresto, yung ginagawang pag-aresto rito kay Atong Ang. Baka lang baka ito nga yung sinasabi. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.